Yo guys, what's up guys? Magandang hapon sa inyo guys, no? So meron tayong bagong episode sa ating vlog. So usapang bike tayo ulit dahil marami din talagang siguro marami sa mga nanonood sa ating YouTube channel na hindi alam yung ating hindi nila alam na nagpalit na ako ng frame, no? Sa iba. Pero siyempre maraming nagpapasalamat pa rin ako dun sa mga nagbe-views sa ating short video, no? Kasi ang dami nagbe-views ngayon sa ating short video. Tapos ito, pag-uusapan natin yung boost frame, boost spacing and non-boost na hub, no? So dito papakita ko sa inyo. Dito pala guys sa ating dito sa ating front hub is kinabit natin yung Pops Pro 3. Yung ating Pops Pro 3 na hub, no, kinabit natin, no? So non-boost yung hub na yan. So ang ginawa ko is ayan, may dalawang spacer akong kinabit dyan, no? So dapat yung isang spacer dyan dapat dito kinabit sa kabila. So sa mga di nakakaalam dyan, no, hindi niyo kailangan maglagay ng adapter pa dito sa rotor, lagay ng rotor disc pag yung dalawang spacer is nandun na sa kanan. So pag yung bike nakatayo talaga, nasa kaliwa na yung spacer, no? Nasa kanan pala. Tapos sa kaliwa yung sa kaliwa na yung rotor disc. So once na pinagtabi mo na yung dalawang spacer na to, na dapat andito, hindi mo na kailangan ng adapter. So kasi mapapansin niyo naman yung rotor disc, so naka-center na siya dun sa caliper natin. So ito yung mga bakit ko ba ginawa to, no? So ginawa ko to kasi meron sa atin karamihan sa mga nag-MTB is nakaboost yung kanilang fork, maparigid man your suspension fork tsaka frame, no? So ang nangyayari kasi dyan pag boost yung frame is nagkakaroon ng problema sa nalalaglag yung mga washer nila dito sa pagkabit sa dropout, no? So ang turo lang sa akin ng ibang rider, no, is isalpak daw muna yung axle dun sa butas na konti lang, tapos ilabas ng konti yung axle, tapos isandal yung isang spacer para hindi malaglag, na para nakaalalay lang yung axle dun sa spacer. Then once na naipasok mo na yung axle dun sa spacer tsaka sa kalahati ng hub na to, dapat make sure na yung isang spacer is nakaabang na dito. Pero para sa akin mas madali talagang magkabit ng ng rim sa harap pag nakagalito yung bike, nakabaliktad. Pero sa likod nakatayo pa rin. Pero dapat yung bike natin is nakasabit dun sa top tube. Sa mga high-end bike shop lang kasi may ganun eh. So yun, ito na yung video natin na ito yung pagkakataon nyo mga kaibigan, na yung mga nagbe-view sa atin sa YouTube is ito yung solusyon. Ito yung mas magandang paraan para hindi kayo mahirapan magkabit. So yung axle nito is non-boost type na 15x110. So Allen type lang yan. So size 6 yung Allen na nakasalpak dyan. So dito sa ating isang hub, no, so ito yung Cruiser 350. So bumili pa ako ng bagong kasi naka-boost tayo. So dito medyo madumi na, no. So dito naka-boost na tayo. So dito, makikita nyo rito, ayan, wala na siyang ayan, wala na kayong makikita ng adapter dyan sa rotor na yan kasi boost na to eh. So boost na yung Cruiser na yan. So yung boost na yan is swak talaga dito yan. So yung ating hub sa likod, yun na lang ang hindi naka-boost, pero lang siya, naka-adapter lang siya, no? So pag may mga kakilala kayo na may spacer na ganito, bilhin nyo na lang kaysa bumili kayo ng isang set ng adapter sa non-boost to boost. Hindi nyo kailangan bumili ng ganyan. Kung may spacer naman sila, pwede nyo hingin yan or bilhin nyo na lang. Tapos pag ang hub nyo is ready to convert to true axle, yun na yun yung pagkakataon nyo para gawin nyo to. So ako okay lang kung nakabili ako ng bagong rim, okay lang kasi bumili rin naman ako ng ng bagong hub kasi mas gusto ko yung mas madaling isalpak yung hub kaysa din sa mga ganito. So itong hub na to is
ito na ipapares ko dun sa Pops Pro 1 version 5 na sa box kanina, no? So, nandito kaya sila Kuya JM kanina. Tapos, ito, papansin nyo dito guys, oh. Hindi tumatama yung rayos dun sa caliper. Malayo pa rin siya. At anong gawin mo, malayo pa rin. So, dito lang sa may center ng ating rim. Center ng rim sa center ng fork, no? Hindi na siya masyadong, hindi na siya pantay. May tendency na pwede na sumayad yung gulong dyan. Na, Pero sa itong laki ng gulong, 2.10, hindi yan ba, hindi sasayad dyan. Kasi maliit lang yan. So, sa 2. Siguro sa 2.25 and 2.2. Ayan, hindi na maano yan. So, maganda kung gusto nyo talaga yung ganitong setup, hindi na kayo magkakabit ng adapter dito. Siguraduhin nyo na, lagyan nyo na lang siguro ng mighty band, yung dalawang spacer na to. Lagyan nyo ng mighty band, tapos i-mighty band nyo ulit yung dun sa may, sa end cap nung, kasi hindi naman matatanggal basta-basta yan. Kahit baklasin yung bearing nyo, nasiraan kayo ng bearing, or nag-service kayo ng bearing, hindi nyo na kailangan hindi na matatanggal basta-basta yan. And mas maganda kung pagtabihin nyo nilang yung spacer kasi wala na ilalagay na adapter dito. So yung adapter na to is nandito. Ang adapter is nandito. So yan yung ating sa ito yung ating bagong episode sa channel natin na mayroon tayong solusyon sa ganyan. So pagka medyo konti umaalog, ipikpitan na lang yung konti rito. So maganda yung ganitong fork kasi doon na naka-thread mismo sa sa body ng lower lip natin, doon na siya mismo naka-thread. Unlike doon sa DJ ko is doon sa dalawang DJ ko is may plastic na naka press fit doon sa alloy. So tingin ko mas prepare ko pa rin to. So yan yung ating vlog for today. So tandaan nyo, hindi nyo na kailangan maglagay dito ng adapter once na yung spacer dito sa kabila is nilipat na rito sa kabila. Ayan.